Nagulat po ba kayo? Ako nagulat din po ako sa totoo lang. Nagulat din po ako kasi nung nakaraan sinabihan ako ni Rev na, bro, magtoto ka kasi pupunta kami ng Japan. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin, kung bakit. Hindi naman niya ako tinanong kung marunong ka bang mag-preach, marunong ka bang magsalita. Hindi niya ako tinanong ng gano'n, pero tinanong ko rin si Pastora, bakit ako? Sabi ni Pastora, hindi natin alam. May nakikita siya sa iyo na hindi namin nakikita. Basta bahala ang Panginoon sa iyo, sabi ng gano'n sa akin ni Pastora. Pero sinabi ko kay Rev, sabi ko, Rev, sa totoo lang, napakabait niyo po magturo eh. Napaka-soft spoken ninyo. Napaka-soft spoken ninyo. Ah, dito po ba sa church, sa bahay-sambahan, walang mga, ano, tawag nito, maramdamin, walang mga sensitive. Sabi, sabi ko, Rev, kasi ang gusto ko pong itapik itong mga bagay na to. Sabi ni Rev sa akin, sige, sabihin mo. Sabihin mo. Ikaw ang bahala. So, kung sakaling may masaktan, huwag niyo akong sisihin. Si Rev po ang sisihin ninyo, hindi ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa kabila ng ilang buwan ko pa lang dito, I think 3 months o 4 months, dahil lang sa isang pangyari na hindi magandang nangyari sa buhay ko, kaya ako narito. Minsan gano'n naman talaga tao. Kapag may kapag may nangyaring hindi maganda, saka nakakaalala sa Panginoon. Iyon po yung nangyari sa akin. Sandali po i-record ko lang po muna kasi nangako ako na i-record ko. Sabi sa akin nung ngayon po, gusto ko po munang tumayo tayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay dinako muna naman sa lugar na ito upang kami ay makarinig ng iyong mga salita. Salamat Lord at kami po ay nakapagpuri, nakapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming pong salamat Lord sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin. Sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy mo kaming pinapatatag. Sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy mo kaming binibigyan ng wisdom upang masolve namin ito. Dahil alam namin, Panginoon, kahit maraming problema sa aming buhay, alam namin na ikaw mas malaki ka sa mga problema. Dakilang Diyos, marami pong salamat at ako po dinako mo sa unahan na ito. Hiniling ko po sa inyo na itago mo po ako sa iyong likuran upang ikaw lamang po ang makita, ang katuwiran mo lamang po ang manaig at hindi ang aking katuwiran. Gabayan mo po ang bawat isa na makikinig. Nawa po Lord, buksan mo ang kanilang mga puso't isipan upang matanggap nila at maisapamuhay ang mga salitang at ang mga salita na pinagkaloob mo sa akin upang ihayag sa kanilang mga puso. Maraming po salamat at nawa po lahat ng aking mga sasabihin ay maging karapat-dapat lamang po sa iyong banal na pandinig at lahat po ng aming mga gagawin ay maging karapat-dapat lamang po sa iyong banal na paningin. Ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon. Maraming po salamat at binabalik po namin sa iyo muli ang mataas na pagsamba, mataas na pasalamat, mataas na papuri sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kakaupo na po tayo. Gusto ko pong simulan ang ating pag-aaral sa isang kwento tungkol po kay Satanas at sa anghel. Nagkasalubong po sila sa himpapawid. Alam naman po natin ang nature ni Satan, mayabang. Sabi niya, galing ako sa mundo. Ayusin ko po muna, upo ko, baka matumba ako. Kasi po, baka nagtataka kayo bakit nandun ako parati sa likod. Kasi po gusto ko, yung wheelchair ko po kasi masyadong magaan. Kunting sandal ko lang matutumba ako. So kailangan yung wheelchair ko pag kapag naka-steady ako, nakasandal sa pader. Kasi minsan pag nahawakan ng bata, tataob ka agad. Tuloy po natin. Nakasalubong po si Satan sa kayong anghel sa himpapawid. Sabi ni Satan, dahil likas na mayabang ang karakter ni Satan, sabi niya, galing ako sa mundo. Galing ako sa mundo. At lahat ng tao doon, halos lahat ng tao doon, kapanalig na namin. Nalungkot si Satan pero sabi niya, hindi totoo yan. Marami pa rin kaming kapanalig. Sabi ni Satan, gusto mo bumalik tayo doon, tingnan natin. At in the blink of an eye, napunta sila sa sabungan. Sabi ni Satan, kita mo yan, lahat ng taong yan? Amin yan.
Wala kang kapanalig diyan. Nalungkot ang anghel pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Tapos napunta sila sa palengke. Napunta sila sa palengke. Sabi ni Satan, nakita mo yan? Mga taong yan, abala sa paghahanap buhay. Abala sa pamimili. Amin yan. Kahit oras ng panambahan, wala kang kapanalig diyan. Muling nalungkot ang anghel. Sabi niya, hindi ako nawawalan ng pag-asa. At bigla nga silang napunta dito. Ayan, sa pintuan sila ngayon. Sa pintuan sila ngayon. Sabi ng anghel, kita mo yan? Akin lahat yan. Kapanalig ko yan. Sabi naman ni Satan, nagkakamali ka. Kita mo yan, may mga hawak ng cellphone, nag-i-scroll. Amin yan. Hindi sa'yo yan. May nagsasalita o sa unahan, nag-i-scroll lang sa social media. Sa una pa lang, aray ko. Mga kapatid, ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatang focus. Focus saan? Pag narito tayo sa bahay-sambahan, mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Huwag maagaw nawa. Huwag tayo magkaroon ng distraction sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi naman po masamang gumamit ng cellphone dito sa bahay-sambahan dahil ano na tayo new generation na tayo. Pero kung gagamitin natin yan para ma-distract ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon, doon tayo nakakasala. Maganda po dito. Yan, yung cellphone natin ginagamit natin sa pagpicture sa sa mga verses na pinupost natin dito sa ating monitor. Minsan ginagamit sa pagti-take note. Tama po 'yun. Gamitin natin sa pagti-take note. Ang problema lang po kapag ang cellphone natin nakabukas ang data niyan, sigurado may papasok na message sa atin. Sigurado 'yon. May papasok na tawag. Kaya minsan si Brother Joseph, pag may narinig na siya ringtone, tumatakbo na siya eh. Hinahanap niya, sinasabihan ni Brother Joseph. Nakikita ko po 'yon kasi nandun ako sa likuran eh. Minsan naman, habang nagsasalita si Reb, may maririnig tayo, ting, ting, ting. Bakit? Kasi hindi naka-silent. Mga kapatid, gusto ko pong basahin itong nasa Matthew 5:29-30. Ang sabi po dito, at kung ang iyong mata ay magiging dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo na mawala ng isa sa bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo mapunta sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang magiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo ito at iyong itapon. Mabuti sa iyo na mawala ng isa sa iyong bahagi ng katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Mga kapatid, hindi naman po ito literal na ganoon ang gagawin natin. Napuputulin natin ang ating kamay kung ito naging dahilan ng pagkakasala. Ito lang po ay nag-uutos sa atin na kung ano ang magiging sanhi ng kasalanan natin sa ating bahagi ng katawan o kung sa ating pananambahan, kung ang cellphone natin ang nagiging distraction sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon kapag may nagsasalita dito, mas better siguro po itabi natin. Gusto ko pong lahat po na may cellphone, hawakan po natin. Sige po, hawakan natin. Yung pong lahat na may cellphone, sumunod po tayo sa maikling panalangin. Panginoon, simula po sa araw na ito, ang cellphone na ito ay hindi magiging distraction sa pakikinig namin ng iyong salita. Ito po ay pangako. Kayo ang nangako. Lahat tayo ay nangako. So, ang gawin po natin, yung po cellphone natin, buksan natin. Sige po, buksan natin. Buksan po natin. Hanapin po natin ang airplane mode. Okay na? Airplane mode po natin. I-turn on natin ang airplane mode. Kaya lang, ang problema, dahil may wifi ata dito, baka yung nakakaalam ng password ng wifi, i-connect din natin sa wifi. Mali din yun. Kailangan pag naka-airplane mode natin para hindi magkaroon ng distraction. Kasi, ang pangit po kasi sa pandinig eh. Pag nagsasalita si Reb, may tumutunog, ting, ting, ting. Yun po ay isang kawalan ng respeto.
sa nagsasalita. At hindi lang sa nagsasalita, kundi sa Panginoon na rin. Kaya nga sabi ko nga po kanina, kung ang cellphone natin ang nagiging dahilan na distraction sa paghinig natin ng salita ng Panginoon, much better po itabi natin. Pero kung hindi natin kayang itabi, airplane mode natin. Siguro naalala nyo, alam ko, lahat tayo nakakakilala kay Charlie Kirk, yung binaril na siya ang nag-ano ng Turning Point USA. Ang galing niya mag-debate. Pero ang nakatutuwa sa kanya, Bible-based ang ano niya. Ang hindi ko nalilimutan, marami nagtatanong sa kanya. Ang sabi sa kanya, paano mo po napapanatili, sabing ganun, ang magandang relasyon nyo ng iyong pamilya, ng asawa mo at mga anak? Alam mo po, parating sinasagot ni Charlie Kirk. Ang sabi niya, ang unang-unang sinasabi niya, pag-araw ng panambahan, pag-araw ng Sabat, sabi niya, walang cellphone. Walang cellphone. Gabi pa lang itinatabi nila ang cellphone at a-attend sila ng araw ng panambahan. Uma-attend sila sa araw ng panambahan. At family day, buong maghapon walang cellphone yun. Pero mo yung buong maghapon walang cellphone at banding ng pamilya ang ginagawa nila. Ang problema sa atin po kasi mga Pilipino, kahit kumakain tayo, nasa harap tayo ng hapagkainan, nagsi-cellphone. Nanonood ng TV ang pamilya, kanya-kanyang scroll ng cellphone. Di po ba? Alam natin yan. Lahat tayo guilty dito. Mga magulang, binibigay ko po sa inyo ang talatang ito. Sa Kawikaan 22:6, alam na po natin yan, palasak na natin itong naririnig. Ituro mo sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang paglaki di niya ito malilimutan. Mga magulang, kina-challenge ko po kayo. Pag-araw ng panambahan, huwag niyong pahawakin ang cellphone ng anak niyo. Itatak niyo po sa isip niya na pag-araw ng panambahan, walang cellphone, walang distraction. Hanggang paglaki niya, sigurado, yun ang kalalakihan niya. Hanggang paglaki niya, yun ang gagawin niya. Hindi siya mag-cellphone kapag oras ng panambahan. Naunawa po ba natin? Sa una pa lang may nasakta na ba? So, paano po tayo makakapokus? Sabi ko nga kanina, ang unang dapat natin gawin, itabi natin ang mga distraction. Itabi po natin ang mga distraction sa oras ng panambahan. Paano naman tayo makakapokus sa ating pananampalataya pag tayo nasa labas? Tandaan po natin, itong bahay-sambahan, hindi po ito ang ating battlefield. Ang battlefield po natin sa labas. Yun po ang tunay na pakikibaka. Kaya dapat kung ano yung natutunan natin sa bahay-sambahan, dalhin natin sa labas. Ipakita natin na iba tayo. Sapagkat tayo ang ilaw ng tahanan, ilaw ng sambayanan, ilaw ng sanlibutan. Ipakita po natin na iba tayo sa kanila. Ang pangalawa po, ang bawat isa po sa atin ay masabik na magpuri sa Panginoon. Dito po sa mga awit 95:1-2, ang sabi dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ang batong kublihan, at tinang handugan ng masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Pero ang problema, paano po tayo makakaawit sa Panginoon? Paano po tayo makakapaghandog ng awitin sa Panginoon? Paano tayo makakapuri sa Panginoon kung dumarating tayo dito parating late? Di ba? Karamihan sa atin late. Isa-isahin po natin ang mga dahilan kung bakit tayo nalilate. Napakarami pong dahilan, mga posibleng dahilan. Una, napupuyat. Bakit? Cellphone pa rin. Sa gabi, hindi natin namamalayan, 3-4 na oras tayo nagsi-cellphone. Hindi natin alam, 1:00 na, 12:00 na ng ating gabi. Bakit hindi po natin bigyan ng disiplina ang ating sarili? Lagyan po natin ng turn off function ng ating cellphone. Na pagdating ng 8:00, magkusa mag-turn off ang ating cellphone. O 9:00. Pagkusang nag-turn off yan, huwag ka na matempt na buksan yan para hindi ka mapuyat. Kaya ang pangalawang nagiging dahilan, late gumising. Pag late gumising, napakahirap kumilos. Nagmamadali ka, lahat. Alam naman po natin na
meron po talagang tao na matagal maligo. Totoo po yan. Maraming tao na napakatagal maligo. Pero kung sa tagal maligo po, siguro wala nang tatalo sa akin. Isipin nyo na lang, imagine nyo. Paano nagbibihis si Brother Obit? Paano naghuhubad ng damit yan? Paano naliligo yan? Sa kalagayan ko. Sa inyo, dahil able body kayo, mabilis lang. Paghubad nyo ng damit nyo, ligo, shower kayo, buhos kayo, sabon kayo, mabilis. Sa akin, napakatagal po talaga. At hindi ko po kasi inugali yung pag nagising ako, maghilamos o maliligo agad. Hindi po. Kasi nabasa ko po sa pag-aaral ng WHO, ang mata natin ay napapagod kahit natutulog. So hindi dapat. Pinapalipas ko po talaga mga 10 to 15 minutes, minsan 20 minutes bago ako maligo. Kaya pag nagising po ako ng 6:45 o 7 o'clock, hindi na po ako naliligo niyan. Dahil sigurado malilate ako dito. Ang ginagawa ko sa gabi, dahil minsan, ang nagiging abala pa rin natin, minsan pagising natin, nakaligo na tayo, hinahanap natin yung mga gamit natin. Ano pa yung susuotin ko? Nasaan yung susuotin ko? Minsan sa paghanap natin ng mga susuotin natin, minsan umaabot ng mga 10 minutes, 20 minutes. Napakatagal na nun. Kaya ang ginagawa ko po sa gabi pa lang, nakaprepare na yung mga damit ko. Sa gabi pa lang, i-prepare na natin yung mga susuotin natin kinabukasan. Ipakita natin sa Panginoon na gano'n natin siya kamahal. Ako ginagawa ko, yung pantalon ko, yung damit ko, yung sapatos ko, nandiyan na sa ibabaw ng kama ko. Dahil po, ikuikinto ko sa inyo yung inuupahan kong bahay. Napakaliit. Single bed, tapos itong wheelchair, 3 inches na lang ang pagitan sa pader. Ganun lang kaliit. Pag pumasok ako ng paabante, iikot lang akong ganun. Aatas na ako doon sa may kama ko para lumabas ako ng nakaabante. Tapos yung CR, mataas. Hindi ako pwedeng mag-CR. Ay ang bayad sa isang tao, 200 pesos. Sabi ko, sayang din. Sabi ko doon sa may-ari, hindi naman po ako gagamit ng tubig dito. Hindi ako makakagamit ng tubig, hindi ako makakapag-CR. Nagulat ako, kinabukasan, putol na yung linya ng tubig. Pinutol talaga yung linya ng tubig. So, yung inuupahan ko malapit lang po sa tahanan, mga 15 to 20 meters lang ang layo sa gate ng tahanan. Doon po ako naliligo, doon ako nag-CCR. Kung isipin nyo, in case of emergency, walang magagawa sa tahanan. So naliligo pa po ako sa tahanan. Pero hindi katulad ninyo na maliligo kayo sa loob ng bahay, saglit lang, andyan na. Pero ako pupunta pa ako ng tahanan, walang hagdanan. Matagal po talaga ako maligo. Kanina, naligo ako, 6:30, nasa banyo na ako. Papunta ako rito, natapos akong magbihis, pagtingin ko sa cellphone ko, 7:41. Ganun ako katagal. So kung ang dahilan natin matagal maligo, ekahan mo ng gising. At kung talagang malilate ka, ang ginagawa ko po, pag 7 o'clock na ako nagising, hindi na talaga ako naliligo, may wipes na ako, nagpupunas ako. Siguro naman, hindi naman ako pupunahin ng Panginoon nun. At siguro hindi, sa tagal kong umaatin dito, ilang buwan na, siguro naman hindi nyo nahalata na hindi ako naligo. Minsan, di po ba? O di po ba? So hindi po, kung ang paliligo, ang magiging dahilan para mali tayo dito, isa-isang tabi natin paliligo, makilamos na lang tayo. Pakita natin sa Panginoon na handa tayo magpuri sa Kanya ng tama sa oras. Di po ba? Ito pa ang masakit. Late na nga, labas pa ng labas. Napag-usapan namin ni Reb yun. Si Reb din na nagsabi sa akin nun. Labas pa ng labas. Bakit? Bibili ng toasted chopa. Bibili ng pagkain, bibili ng inumin. Bakit hindi na lang po tayo bumili ng pagkain natin? Ba't hindi na lang po tayo bumili ng inumin bago tayo pumasok? Which is hindi rin po dapat. Dahil ito po ay bahay-sambahan ito. Hindi po ito extension ng kusina ng ating bahay. Hindi po ito extension ng kusina ng ating bahay. Ito po ay bahay-sambahan. Kailangan magpuri tayo dito sa Panginoon. Kailangan makinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi sa atin sinasabi ng doktor ito na kailangan natin mag-fasting parati. Intermittent fasting o yung panakanakang pagpapasting. Hindi po sinasabi ng doktor ito kasi hindi na sila kikita. Pero napakabuti po sa ating kalusugan kung tayo ay magpapasting po.
parati. Kahit panaka-naka lang. Oh. Kung tayo po ang magpapasting parati, napakaganda po sa kalusugan natin. Bababa ang ating insulin, ang sugar natin, ang cholesterol natin. Yun po ang nagiging resulta ng fasting. Kaya ako po, hindi ko po talaga inugali na hindi ko po inugali na kumain pag araw ng panambahan. Kasi fasting na po yun eh. Minsan nga po, pagka may bisita ako, dumating kamag-anak ko, dinadala ko sa samyupsal. Pag kumain po ako ng samyupsal ng tanghali, hindi po siguro kayo maniniwala. Dahil siyempre kakain ka ng marami para hindi ka malugi. Ang kain ko po niyan, kinabukasan na ng hapon. Kasi po, protein yung kinakain mo eh. Hindi ka madaling magutom. Pag marami kang kinain, kailangan mong mag-fasting. Sa bahay, sa oras ng panambahan, subukan nyo po. Huwag kayong kumain, mag-fasting kayo. Ang magiging maganda pang resulta nun, hindi kayo makakaroon ng distraction sa oras ng panambahan kasi hindi kayo kumakain eh. Hindi kayo lalabas. Makakapakinig kayo ng salita ng Panginoon talagang full. Sino po dito ang naliligo araw-araw? Yung totoo. Yung totoo. Lahat, okay, bakit po kaya? Ba't tayo naliligo araw-araw? Bakit po tayo naliligo sa araw-araw? Para malinis, para hindi magkasakit. Ang pagpunta po natin dito sa bahay-sambahan ay paglilinis na rin ng ating spiritual na buhay. Amen po ba? Paglilinis po ng spiritual na buhay. Ngayon kung darating ka po dito, tapos tayong opening prayer ng natin, ng worship team natin. So naligo ka, simula lang dito sa liig pababa. Paano naman yung ulo? Kawawa naman. Kapag dumating ka rito, tapos tayong praise and worship, naligo ka, simula sa baywang pababa. Paano naman yung simula sa baywang pataas? Hindi mo nalinisan yung spiritual mong buhay. Minsan dumarating, kalahatian na ang sermon ni Pastor, ni Reb, naligo ka simula tuhod pababa. Paano naman simula tuhod paakyat? Napakarumi ng ating spiritual na buhay. Sa totoo lang, minsan nakikita ko may dumarating, kumunyo na. Hindi, totoo po yan. Real talk, may dumarating kumunyo na. Nilinisan mo na lang yung talampakan mo. Parati pong sinasabi, pag magkukumunyon, ano po ang sabi? Siyasatin muna ninyo ang inyong sarili bago nyo gawin ito. Napakaliwanag po nung siyasat. Kung kayo ba ay karapat-dapat. Ngayon, kung karapat-dapat ba na parati kayong late, kayo na po ang magsabi sa inyong sarili kung karapat-dapat kayong gumanap ng komunyon sa pag-alala sa ginawa ng Panginoon, sa banal na hapunan. Kayo na po ang sumagot niyan kung nararapat nga kayo. Ngayon, kung hindi kayo nararapat, much better siguro kung inisip niyo hindi kayo nararapat, much better wag niyong gawin yun sapagkat lalo tayo nagkakasala. Gaganap tayo noon tapos hindi naman natin ginaganap yung kalooban ng Panginoon, lalo po tayo nagkakasala noon. Gumaganap tayo ng inutos ng Panginoon na alalahanin yung bagay na yon, tapos hindi naman tayo sumusunod sa kanyang kalooban, palagay ko lalo po tayo nagkakasala. Correct me if I'm wrong. Ngayon po, sa pangatlo naman, palasak na po natin itong naririnig. Huwag po tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Di po ba? Ito parating siguro ilang bisis nang sinabi ni Pastor ito, ni Rev ito, na huwag tayong makaayon sa takbo ng sanlibutan. Dito po sa Romans 12 po, ang pong sinasabi dito, huwag kayong makaayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa Diyos. Huwag daw makiayon. Pero alam niyo po, sa totoo lang ngayong new generation, napakarami ang umaayon sa sanlibutan. Kahit tingnan po natin ngayon, usong-uso yung OPA. Ano po ba yung OPA? Korean lock, di ba? Marami pong napumuporma ng mga Korean lock. Makita natin, hindi naman Pilipina naman, pero Koreana ang dating. Pero ang masakit,
Marami pa rin nag-idolize kay Lady Gaga. Kilala niyo po ba si Lady Gaga? Di ba? Meron ngayong magaling na singer. Kaya ano pong nangyayari? Hindi pa nga mga kasal, buntis na. Anong tawag doon? Hindi po ba mga gaga? Di ba? Hindi ko po kilala ang bawat isa dito sa inyo. Actually, hindi ko na nga kilala ang mga pangalan ninyo. Ang kilala ko lang pangalan, Sister Alona. Ang nagsabi pa sa akin yung yung workmate ko. Hindi ko po alam ang relationship status ng bawat isa dito sa inyo. Hindi ko alam kung may kalibing kayo o ano. Pero kung sakali man na meron, wag po kayong manatili sa ganyang kalagayan. Kausapin niyo po si Reb. Kausapin niyo po si Reb. Wag na po tayong mag-ano na walang ipon, walang ano. Kasi po, kung mananatili kayo sa ganyang kalagayan, every seconds, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year of our life, we commit sins. Bakit? Nag-i-engage tayo ng premarital sex. So, hindi na po kailangan siguro, maraming handa o ano. Kausapin nyo si Rep, sigurado, papayag yun. Kakasal kayo nun. Mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, tandaan nyo to. Hindi sa lahat ng oras ay magpapasya ang Panginoon kung ano at hindi ang dapat mangyari sa buhay nyo. Tandaan nyo yan. Kahit pa malalaki ang pananampalataya nyo ay malaki, kahit umatin kayo dito sa GA1, linggo-linggo, kapag 10 oras na ng gabi at nasa lansangan pa kayo, hindi na kailangan magpasya ang Panginoon kung mapapahamak kayo kapag uwi nyo. Pwede pong mangyari yun. Dapat kasi ang kabataan, paggabi na, nasa bahay na. Huwag na sa galaan. Kaya lang mga kabataan, ang dami ngayon. Makita nyo, alas 10, alas 11, alas 12 ng gabi, nasa umpukan, nasa labas. Ganun din sa mga kalalakihan, hindi lang sa mga kababaihan. Hindi na kailangan magpasya ang Panginoon kung ano ang at hindi ang mangyari sa buhay nyo. Maaaring pag-uwi nyo, makursunadahan kayo, mabugbog kayo. So dapat ang kabataan susunod sa magulang. Pag sinabing gabi na, dito na kayo sa bahay, dito na kayo. Huwag matigas ang ulo. Lalo na sa mga kababaihan, mga kabataan, ito ang tandaan nyo. Kapag nag-chat sa inyo ang boyfriend nyo, dahil wala tayong magagawa. Minsan, kahit mga estudyante, nagbo-boyfriend na, hindi na mapigil. Marami pong ganun. Kapag nag-chat sa inyo ang boyfriend nyo, naliligaw sa inyo, at sinabi, where na yo, dito na mi. Di ba maraming ganun? Where na yo, dito na mi. Re-reply pa, wait lang, gising pa si mother, gising pa si father. Hindi po dapat ganun. Kung nag-chat sa iyo ang boyfriend mo o ang kaibigan mo ng ganun, iwanan mo yan. Walang kwentang boyfriend yan. Walang kwentang manliligaw yan. Ipapahama ka yan. Tandaan nyo yan. Ipapahama ka yan. Kaya pag nag-chat sa iyo ng ganun, lalo na kapag sinabi, kung mahal mo ako, pagkakaloob mo ang gusto ko, iwanan mo yan. Walang kwentang tao yan. Walang kwentang tao yan. Sa totoo lang po, ang mga ganong lalaki po ako, naranasan ko po yan. Nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon na pinaunawa sa akin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya wala po akong tinuturong kabataan kung sino man sa inyo. Lahat po tayo. Lahat po kayo. Dapat po wag tayo mag-engage sa premarital sex. Sapagkat iyon ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya pag sinabi ng nanliligaw sa iyo na kung mahal mo ako, pagkaloob mo, iwanan mo yan. Pag nag-chat sa iyo, saan ka na? Nilalamok na ako dito. I-reply mo, dapat matuka ka pa ng ahas. Biro lang po yun. Pero wag kayong ignore niyo mga ganung mga mensahe. Cellphone pa rin ang dahilan nun eh. Ako naniniwala ako na cellphone is one of the instrument of the devil. Totoo yan. Pero depende po yan sa owner. Kailangan pa maging responsable tayo dahil ang mga lahat ng bagay dito sa mundo ay biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Gamitin natin sa maayos. Sasabihin sa'yo, pagkaloob mo, ang gusto ko, para ano? Para pag nabuntis ka, maghirap ka.
Di ba? Kalooban ba ng Panginoon yan? Tapos pag naghihirap ka na, sasabihin, Lord, kalooban mo po to? Kalooban mo ba to? Hindi kalooban ng Panginoon yung mga ganyang bagay. Kalooban mo yan. Iba po yung God's will, iba yung own will. Kasi ang plano ng Panginoon sa atin, yung nasa Jeremiah 29:11, di po ba? Alam na natin yun. For I know the plans I have for you, declares the Lord, sabi ng Panginoon. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Iyon ang plano ng Panginoon. Kaya huwag tayo magtanong sa Panginoon na kapag may nangyari sa ating hindi maganda, dahil sa katangahan natin, sasabihin natin, Lord, kalooban mo ba to? Ano yan? Ginagawa nyo pang ano? Ginagawa nyo pang konsentidor ang Panginoon? Di ba? Huwag natin gawin konsentidor ang Panginoon. Kung tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Huwag natin sabihin na, Lord, kalooban mo to, tatanggapin ko. Hindi po kalooban ng Panginoon na mapahamak tayo. Mga anak, mga kabataan, may isa po akong tanong sa inyo. Gusto niyo bang umasinso? Gusto niyo bang humaba ang buhay niyo? Gusto natin lahat, yun naman po ang gusto natin lahat eh. First, binibigay ko po sa inyo ang talatang ito. Alam na ito ng karamihan, pero mas maganda pong ma-remind tayo. Ang sabi dito, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang. Dito po sa Ephesians 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging matagal at magiging maganda at mahaba ang buhay mo dito sa lupa. Alam niyo po kung nabasa ko lang ito at naunawaan ng panahon. Siguro po mayaman ako ngayon. Siguro hindi ako disabled. At siguro hindi rin ako nagsasalita dito sa inyong harapan. Pero hindi, no regrets po. Kung ako man na-disabled, sa totoo lang natutuwa pa ako eh. May mga na-attendan akong church, tinatawag ako sa unahan, pinag-pray-pray yung pa ako, Lord, bigyan mo po ng lakas ang paa ni Brother Obed. Pero sinasabi ko sa isip ko, Lord, wag po. Hindi, totoo po yan. Wag po, sinasabi ko wag po. Lord, kontento na ako kung anong meron ako ngayon. Kung anong kalagayan ko ngayon. Sapagkat nung kabataan ko, hindi maganda ang kabataan ko sa totoo lang. Walang-wala ako. Suwail ako sa magulang ko. Basagulero ako kahit maliit akong tao. Dahil na-engage ako sa mga gang, sa mga fraternity. Yun po yung buhay ko. Kaya pag pinapanalangin, magkaroon ng lakas pa ako, kinukunta ko yun. Lord, wag po. Totoo po yun. Bago po tayo lumipat sa ibang topic, gusto ko po magtanong sa mga anak, sa mga kabataan, kailan nyo po huling nasabihan ng I love you o magulang nyo? Sa ating mga Pilipino, hindi kasi normal, parang hindi typical sa ating mga Pilipino, yumayakap sa magulang, nagsasabi ng I love you. Mga kabataan, mga anak, kahit nasa school kayo, may mga cellphone kayo. Kung hindi nyo masabi ng harapan, text ninyo. Sabihin nyo, ingat po kayo dyan, huwag kayo masyado magpagod. Maglagay ka ng towel sa likod mo, baka ubuhin ka, baka matuyan ka ng pawis. I love you ma, I love you pa. Alam nyo, ako po, wala akong anak. Wala akong anak. Pero pagkausap ko yung mga pamangkin ko, nagbe-video call kami. Bago kami matapos ng usapan, sinasabi, Tito, ingat ka dyan. I love you, Tito. Iba po yung nararamdaman ko. Lalo na ang isang magulang. Kapag sasabihan nyo ng I love you, sasabihan ng I love you ng mga anak, iba po ang mararamdaman yan. O yung may natira kayong baon sa school. May natira kayong baon. Bibilhan nyo kahit isang biskit pa sa lubong nanay nyo. Napakalaki pong buhos sa magulang yan. So dapat hindi tayo makaayos sa takbo ng sanlibutan, di ba? Sabi ko nga, dito po sa pang-apat, para po makapokus tayo sa ating pananambahan, para po makapokus tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kailangan po natin magpatawad. Dahil napakahirap po talaga na may galit sa ating kapwa. Napakahirap po talaga na may galit tayo. Biruin mo, pupunta ka ng sambahan, aatin ka. Dadaan ka sa kapitbahay mo na may galit ka. Nakalingon kang ganun. Hindi ka nakatingin hanggang sa makatapa ka ng kung ano dyan. Di po ba? Makakasalubong mo yung kagalit mo. Hindi mo malaman kung saan ka titingin. Ang problema, nung nakalampas na kayo, pag gano'n mo, hindi ka na makalingon, ma-stipnik ka na. Di po ba? Kaya magpatawad po tayo. Nung una pong ating ko rito,
ang naging topic po ni Reb, forgiveness. Tapos pagkatapos po ng ano natin, may, di ba may groupings tayo. Merong isa nagsalita doon na ano, ang sabi niya, pero twice lang po siyang umattend dito kasi taga-probinsya siya. Ang sabi niya, ano, masama ang loob niya dahil ano, nakasit na yung kasal nila ng girlfriend niya. Pag uwi niya, nalaman niya, may iba na. Nag-ipon lang daw siya ng pera dito sa Maynila. Pag uwi niya, may iba na. Parang hindi niya alam kung mapapatawad niya. So ang ginawa ko, nung ako na pinagsalita ni Reb, sinabi ko po sa kanya yung kasaysayan ko rin, na mas malala pa sa kanya. Kaya sabi sa akin ni Reb, bro, minsan mag-testimony ka sa harapan para maging inspirasyon ka ng karamihan. Hinihintay ko naman na sabihin ako ni Reb, tagal na, naghihintay ako, ilang buwan na eh. Hinihintay ko na, bro, mag-testimony ka. Siguro nalimutan na. Hindi na rin ako nag-offer na mag-testimony ako. So ngayon ko po ito iti-testimony, ito pong nangyari sa buhay ko. Nag-aaral po ako dati, third year high school. Nag-aaral po ako sa amin. Ngayon po, huminto po ako ng pag-aaral kasi na-engage po ako sa fraternity. Master initiator ako ng fraternity. So hindi ako nakapokus sa pag-aaral. Nahiya na ako kasi third year high school na ako, nagme-makeup class ako ng English 1. Sa first year high school. Back subject ko po kasi English 1. Hindi naman siguro sa bobo ako, kundi terror yung mga naging teacher ko. Dinadrop ko siya, yung subject na yon. So hindi na ako, kaya ang ginawa ko, huminto na lang ako ng pag-aaral. Sumama ako sa tito ko sa Mindanao. Nagtrabaho ako sa logging company. At doon na po nangyari itong pagiging disabled ko. Na-aksidente ako. Na-confine po ako sa Philippine Orthopedic Center, formerly National Orthopedic Hospital, ng 1 year and 7 months. Nung nasa rehabilitation po kami ng Occupational Therapy Department, may isa pong doktor nang salita sa amin. Ang sabi niya, tanggapin niyo ang katotohanan na kayo mga spinal cord injured, 20 years lang ang buhay niyo. Ang lifespan ninyo. Nagulat ako doon. Sabi ko, anong ikli lang pala ng buhay namin. Nung umuwi na po ako sa amin, sa probinsya, makakatotoo yung sinabi ng doktor. Kasi kami po mga spinal cord injured, prone po kami sa urinary tract infection kasi hindi na normal ang urination namin. Napakahina ng digestion namin. Kaya yung digestive system namin mahina rin. Kaya prone kami sa bacterial infection kung hindi mag-iingat. Nung umuwi po ako sa amin, wala po akong ginawa kundi barkada. Inom, sigarilyo, marijuana. Ako ang tagapag-ingat ng marijuana nung ano. Hindi ko po ito pinagmamalaki. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Gusto ko pong kapulutan ng aral. Meron po akong kaibigan na nagtatanim ng marijuana. Pag nag-harvest na siya, ako nag-iingat. Sabi po yung basic ba? Pero hindi po kami nagbibenta. Gamit lang namin. Tapos, ang ginagawa ko po, kasi malapit kami sa provincial jail, yun ang tabayan ko sa bilangguan. Pag sinabi ko doon sa jail guard, kasi mga kaibigan ko yung mga jail guard, sir, pasok po ako. Minsan, tumatagal ako 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Pinakamatagal ko sa loob, 2 buwan. Pero hindi po ako bilanggo. Ako yung supplier nila ng marijuana doon. So, kaya ang nangyari naman, minsan, 2 buwan, 1 buwan, nasa hospital ako parati. Parati ako na hospital. Pero hindi po pumayag ang Panginoon sa ganung sitwasyon ko. May nakilala po, meron pong mga estudyanteng sumulat sa mga bilanggo. Kasi meron pong isang living out na umuwi sa tuwing Biyernes sa bahay nila. Preso siya pero living out siya. Pinapayagan siya ng trustee niya. Pagbalik niya kinabukasan, may mga dalang sulat ng mga estudyante, 4th year high school, nakikipagpinpal sa mga bilanggo. Labas na po ang cellphone dito dahil wala pang cellphone noong panahon na yun. Kaya hindi po natin matatapik ang cellphone. Ngayon po, may sumulat na doon. Siguro mga 10 sulat yon. Doon sa isa, wala pang sumulat. Kaya sabi ko doon sa mayor, Mayor, hiramin ko yung pangalan mo. Ako susulat. Sabi ko, sige. Sabi niya ganun. Sinulatan ko siya. Tapos, nalaman ko na classmate pala ng first cousin ko. So, ang nangyari, araw-araw yung sulatan namin.
Sabi niya, bilanggo ka, bakit ano? Ba't nakakasulat ka? Ba't araw-araw ang padala mo ng sulat sa akin? Araw-araw din naman sagot niya. To make the long story short, naging kami. Ang gwapo ko, di ba? Naging kami. Dumalaw siya sa bilangguan, nakausap niya yung bilanggo. Pero sabi niya, sir, hindi po ito yung kapinpal ko. Sabi ng bilanggo, hindi sir, ako po talaga yung kapinpal niya. Hiniram ko lang po yung picture ni Ubit. Kasi nagpadala ako ng picture sa kanya eh. Oh. Pero nung umuwi siya, sumulat ako, pinatid ko doon sa kaibigan ko, dali mo to doon, hanapin mo itong lugar na to. Pinaliwanag ko sa kanya na kaya ginamit ko yung bilanggo dahil baka hindi niya ako tanggapin bilang isang disabled. Pero ang nakakatuwa doon, tinanggap niya ako. Tapos, ang nakagugulat, pagka-graduate niya ng high school, umuwi na siya sa bahay. Ganun kapusok yung batang yun. At ngayon, marami pa rin mapupusok. Sana hindi maging mapusok ang mga kabataan. Ganun kapusok. Binawi siya, bumalik sa akin. Itinaka siya, dinala dito sa Maynila. Talagang bumalik pa rin sa akin. So, hindi naging maganda ang relasyon namin doon. Hindi naging maganda ang environment ng relasyon namin dahil lahat ng kamag-anak niya tutol. So, ang ginawa namin, lumuwas kami ng Maynila at napunta nga kami dito sa tahanan walang hagdanan. Naging maganda yung pagsama namin. Napakabuti niya sa akin. Maasikaso talaga siya. Pag nagkasakit ako, talagang wala akong masabi. As in, wala akong masabi. Gumigising siya ng ang ugali po nung asawa kong yun, naging asawa. Asawa ko po kasi kinasal kami. Kasi hindi pumayag yung madre na magsama kami, na hindi kami kasal. Kaya nagpakasal kami, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, walang handa. Totoo po yan, nagpakasal kami sa simbahan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, kung meron dito na ang relation status ninyo ay live-in, inaano ko po yung nangyari sa amin. Nagpakasal po kami, walang handa. Totoo po yan. Pero nakasal kami. Napag-isa kami ng Panginoon. After mga 10 years mahigit, nakita ko yung pagkabagot sa sarili. Nakita ko pagkabagot sa buhay niya. Minsan nagiging bugnuti na. Kaya sabi ko, there is something wrong. Inisip ko talaga yun. At natuklasan ko nga. Pagkuha ko ng susi sa wallet, sa bag, nakita ko may sulat. Nakita ko may sulat. Nandun sa sulat. Sabi niya, wala naman akong hangad kundi maanakan mo lang ako. Hayaan mo bago ako umalis, sabi niya, pagbibigyan ko ang gusto mo na may mangyari sa atin. Gusto ko lang maanakan mo ako. So, iyon po yung naging dahilan. Kasi bilang spinal cord injured, aminin ko po sa inyo, I can't afford to give a child to a woman. Because of my disability. Hindi na po ako Naunawaan ko po siya noon. Kinausap ko po siya ng maayos. Sabi ko, huwag kang magmadali. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Gusto ko, mag-aaral ka uli. Umuwi ka sa inyo, mag-aaral ka uli. Susuportahan kita. Kasi kung dito, sabi ko, hindi natin kakayanin. Mangungupahan tayo, malaki upa natin. Ay kung doon, yung upa natin sa bahay, yung pagkain natin, magagamit mo na sa allowance mo, doon ka uwi sa inyo. So, yun na nga po yung nangyari. Sabi ko sa kanya, kung pagkatapos mo ng pag-aaral, ma-realize mo na mahal mo pa ako, tatanggapin kita. Pero kung gusto mo magkaanak, makatapos ka ng pag-aaral, sige, bibigyan kita ng laya. Yun yung sabi ko sa kanya. Third year college na po siya nung pumunta siya dito. Magpo-fourth year na siya nun. Pumunta siya rito. Kinuha yung tuition. Dumalaw din sa mga kaibigan niya. After a week po, may na-receive akong tawag. Long distance, wala pang cellphone noon eh. Tawag ako sa office, nag-paging office sumayaw. Yun, may tawag nga daw ako doon sa office. Di sinagot ko. Sabi ko, kumusta ma? Sabi kong ganun. Yung mother-in-law ko po tumawag sa akin. Sabi niya, Bet, tumawag ako sa iyo kasi may sasabihin ako. Sabi ko, buti inabot mo ako. Pupunta ako ng bangko. Bakit? I-deposit ko tong kakulangan sa tuition ni Margie. Sabi nung biyanan ko, nung nanay niya, wag mo na ipadala yan, Bet. Sabi ko, bakit po? Niluloko ka ng anak ko. Sabi niya ganun. Buntis siya ngayon. Para akong hindi ako nakaimik. Sabi ko, sige po, sabi ko na lang ganun. Pumunta ako sa doon sa titirang kong housing.
Kasi nung time na yun, pupunta ako ng bangko tapos manonood ako ng PBA. Kasi dati po talaga every game ng team na sinusuportan ko sa PBA, nasa PBA ako, nasa Araneta Coliseum ako. Ang ginawa ko po nung pumunta ako sa tingnan ko doon sa tirahan namin kung may tao, wala. Pumunta ako ng banyo nung maliligo, sabi ko, Lord, wala po akong karapatang magtanong kung bakit nangyari ito. Dahil isa rin po akong makasalanan. Hindi po ako mag-question sa inyo. Ang hinihingi ko na lang po sa inyo, bigyan niyo ako ng kaliwanagan ng isip, ng tatag ng kalooban para matanggap ko ang mga bagay na ito. Hindi ko po hiling sa inyo na parusahan siya sa ginawa niya. Kayo na po ang bahala. Sabi ko, patawarin niyo po siya sa kanyang ginawa. Yun na lang sinabi ko. Dahil kahit naman po, nakakarinig na ako ng salita ng Panginoon. So nangyari nga po yun. Inisip, kung sa normal na taong kaisipan, niloko ka, tapos magpapatawad ka, parang ang sakit po, di po ba? So naging normal uli yung takbo ng buhay ko. After 3 years, nakatanggap uli ako ng tawag sa mother-in-law ko. Nakatanggap uli ako ng tawag. Sabi niya, Beth, ayoko sanang gawin ito. Pero inutusan din ako ni Margie na tumawag sa'yo. Bakit po? Kasi si Margie 12 days na sa hospital. Sabi ko, bakit? Kala ko may nangyari. Sabi niya, hindi pa siya makalabas. Bakit po? Hindi pa niya mabayaran yung bill sa hospital. Bakit ano bang nangyari sa kanya? Nanganak siya, si Sarian. Sabi niya. So sa pangatlong anak na po yun, kulang ang pambayad niya. Baka pwede mo namang matulungan. Kung sa normal na hindi Kristiyano, ano sasabihin mo? Buti nga sa'yo. Di po ba? Pero ang Panginoon, hindi yun ang inuutos. Ang sabi ng Panginoon, gawan mo na mabuti ang gumawa sa'yo ng masama. Labag man sa kalooban ko noon, bagamat medyo labag talaga. Siyempre masakit sa akin eh. Masakit sa akin, nanganak. Sabi ko, nasaan yung kinakasama niya? Nasaan po yung kinakasama niya? Sabi, 3 buwan nang iniwan siya. Bago siya manganak ng buso, pangatlo iniwan na pala. So wala po ako nagawa. Padala ako. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Kasi ang inisip ko po, paano kung ako yung mga ilangan at humiling ako sa Panginoon? Paano kung mabigo ako? Di ba sasaktan ako? Ang una pong pumasok sa akin noon, nung pagsabi ni Mama noon, ng mother-in-law ko, yung pong the Lord's Prayer. Yung pong sabi na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Paano kung hindi ako magpatawad? Paano kung hindi ako magbigay at humingi ako ng tawad pag ako nagkasala? Papatawarin kaya ako ng Panginoon? Sigurado hindi. Dahil hindi ako nagpatawad eh. At ngayon po, buong pagmamalaki ko rin pinagmamalaki sa inyo na yung pong ex-wife kong yun, pastora na rin siya ngayon. Nagbalik loob siya sa Panginoon. Ngayon, kung iisipin natin ang nagkasala sa atin, sabi nga, kung halimbawa ako nagkasala sa inyo, if you bring up my past, you should know that Jesus dropped the charges. Kayo hindi pa kayo nakakapagpatawad. Ang Panginoon nagpatawad na. Paano kung hindi ako nagpatawad? Yung ex-wife ko, inangat na ng Panginoon yung kanyang spiritual life. Tapos hindi ako nagpatawad, nakadapa pa rin ako ngayon. At yung sabi ng doktor, kasi po tinatanong ko talagang utang na loob yung ginawa sa akin hindi ko na po tiningnan kung ano yung masamang ginawa sa akin ng asawa ko. Ang tinignan ko kung ano yung mabuting ginawa niya sa buhay ko. Dahil sabi nga ng doktor, 20 years lang eh. Kung hindi kami nakakilala, hindi ako abutin ng 20 years. Sigurado, napakatagal na. I'm in 6 feet under the ground. Sigurado, baka pati buto ko tunaw na. Tinatanong ako na iba, bakit ginagawa mo pa rin yun? Kasi po yung pong bata na ipinanganak niya noon, yun po yung pinapaaral ko ngayon ng college. Yun po yung pinapaaral ko ngayon ng college. 3rd year college na siya ngayon. Kunting kibot na lang, loobin naman ng Panginoon na makatapos. Dahil yung pong asawa ko nung pinag-aral ko po yun, 3rd year, pag 4th year college na, nabuntis na siya. So hindi na nakatapos. Kaya sabi ko, ikaw magpatuloy ng naputol na pangarap ni nanay mo. Sabi ko sa kanyang ganun. Tinatanong ako na iba, ba't ginagawa mo yun? Ganun na nga ang ginawa sa'yo.
Ang parati kong pong katuwiran, even though, sabi kong ganun, even though, my relationship to her is not good. Daindig ko pa yung relationship to her is not good. I still look at her with a great gratitude. Dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Hindi ko natitinang kung ano yung masamang ginawa niya. Ang titinang ko kung ano yung mabuting ginawa niya. So mga kapatid, magpatawad. Naintindihan po? Pag nagtutok dito si Reb, nakita ko si Brother Joseph pag medyo mahaba na ang preaching, ang pagsalita. Sumisinyas na si Brother Joseph. Naggumagano na siya. Biruin mo, napakadali. Sa totoo lang, napakadali ng panambahan natin. Sa ibang church, inaabot ng 3 oras kalahati. Dito sa atin, minsan hindi nga inaabot, minsan 1 oras at kalahati lang eh. Pag maikli yung talk ni Reb. Tapos hindi pa natin maibigay yung ating full attention sa panambahan. Yung iba nag-i-scroll ng cellphone, di ba? Yung iba kumakain. Yung katulad na sinabi ko kanina. Sa trabaho natin, nagagawa po ba natin magpalit sa trabaho? Hindi, di ba? Hindi tayo nagpapalit sa trabaho. Alam ko yan. Dahil ako ganun din eh. Gumigising tayo ng maaga, hindi tayo nagpapalit. Bakit? Hindi na tayo makakapasok. Makakaltasan tayo sa ating sahod. Ganun din sa mga estudyante. Pumasok ba kayo na late sa school? Hindi, di ba? Dahil hindi na kayo makakapasok ng ano eh. Hindi na kayo makakapasok ng gate. Pero bakit? Pagdating sa Panginoon, hindi natin maibigay ang ating full attention. Hindi natin maibigay yung tamang oras. Sa totoo lang po, yung dapat yung nag-opening prayer, hindi na nagsasalita na, hindi na nagpapanalangin ng hindi na nagdarasal na, Lord, ingatan mo po ang aming mga samahan na wala pa rito. Dapat wala na yun eh, sa totoo lang. Wala po na po dapat yun. Paano kung gayahin ni Reb yung mga nagrally nung nakaraan? Yung religious group na nagrally nung nakaraan. Sa kanila, pagdating ng oras ng panambahan, sarado ang gate. Baka lalabing 5 na lang ang nandito sa loob. 20 na lang nandito sa loob. Kung gagayahin ni Reb yun. So, mga kapatid, siguro dapat sa 1 linggo, sa next panambahan natin, sana bago magsimula, nandito na tayo lahat. Ibigay po natin sa Panginoon yung buhay natin sa oras ng panambahan. 2 oras lang naman po hinihingi. Yung buong linggo sa'yo na yan. Amen? Okay. Pagbigyan nyo na ako, Brother Joseph, kung medyo mahaba. Huwag mo na akong sinyasan. Minsan lang naman po ito, sasamantalahin ko na. Panglima po, ano yung una? Isa-isang tabi ang distraction. Di po ba? Ano yung pangalawa? Masabik na magpuri sa Panginoon. Ang pangatlo? Ang pang-apat natin, forgiveness. Ito pong panglima, be aware. Saan po tayo magiging aware? Gusto ko pong basahin itong nandito sa 1 Corinthians 6:19-20. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob din ng Diyos sa inyo? Hindi nyo na pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa napakalaking halaga, sabi gano'n ng Panginoon. Binili na kayo sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa pamaraang ikapupuri ng Diyos. Paraang ikapupuri ng Diyos. Marami po ang nagsasabi dito na ito lang ay para sa bisyo. Hindi po. Mamaya tatalakayin po natin isa-isa. Although, totoo naman po na ang katawan po natin ay templo ng Diyos. So, hindi na po dapat talaga tayo magbibisyo. Hindi tayo dapat maninigarilyo, iinom ng alak. Dahil po, masama po talaga yan. Masama po talaga yan. Pero may tanong lang po ako. Kasalanan po ba kung tayo ay nagtitinda ng bisyo, ng alak at sigarilyo? Sa ating pong mga kapatiran, meron po talaga na nagninegosyo. Pero ang tanong, nagtitinda po ba kayo ng alak at sigarilyo? Siguro po meron. Dahil titignan natin yung pakinabang, hindi yung tama eh. Di po ba? Kung tayo ay nagtitinda ng alak at sigarilyo, tayo ang nag-i-encourage sa iba na magbisyo. Kasi nagtitinda tayo eh. Sana wag na natin gawin. Kung meron tayong tindahan na nagtitinda ng alak at sigarilyo, rebuke po ito sa inyo.
Huwag po tayong masaktan. Rebuke po ito sa inyo at nawa ituwid na natin ang mga bagay na ito. Basahin po natin sa Matthew 18:7. Nakalagay po rito, nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Ngunit, ito ang masakit. Ngunit, mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas nakakaawa po pala. Ngayon, kung tayo nagtitinda ng alak at sigarilyo sa ating tindahan, mas higit pala tayo nakakaawa. Balik tayo sa mga kabataan. Sa mga babae. Sabi siguro ng mga kabataan, ano ba ito si Lolo Obit? Bugbog na kami kanina pa. Balik po tayo. Mga babae, hindi lang kabataan. Hindi porkit maganda ang inyong katawan, hindi porkit maputi kayo, ay magdi-display na kayo nito sa lansangan. Marami pong mga kabataan, hanging blouse, nakalabas ng cleavage, nakasuot ng pig shorts, naglalakad, magiging dahilan po kayo ng kasalanan ng iba. Huwag po nating gawing ito. Ngayon sabi ko nga, ito po bang sabing templo ng Diyos ang ating katawan? Ng Espiritu Santo? Dahil lang po ba ito sa bisyo? Siguro po hindi. Maging sa pagkain. Maging po sa pagkain. Pasintabi po doon sa pasintabi po doon sa magulang ng mga bata, minsan nakita kong may hawak. Coke mismo. Sa totoo lang kinikilabutan po ako pag mga bata nakita ko may hawak na ganun. Coke mismo. Ang mundo po, sa totoo lang, ang mundo po ay mapaglinlang. Ang salibutan ay may panlinlang. Kita mo na lang, mang inasal, only rice. Doon tayo sa mang inasal kasi only rice. Pero kung pag-aaralan po natin ang isang tasang kanin, yan po ay, ang compost niyan 50 grams ng carbohydrates. At ang 5 grams ng carbohydrates ay isang kutsaritang asukal. Biruin mo yon, sa isang tasang kanin, 10 kutsaritang asukal ang natin, ang na-absorb ng ating katawan. So hindi lang po, so mag-iingat po tayo sa mga magulang. Sa totoo lang po, napakarami mga magulang. Napakarami mga magulang ang tamad mag-alaga ng mga anak. Totoo po yan. Anong ginagawa ng mga magulang? Para hindi maistorbo sa pag-aalaga, anong binibigay? Cellphone. Cellphone na naman. Papakainin mga instant. Hotdog, noodles, tapos undrinks pa. Papakainin mga chocolate, tapos undrinks, matamis din. Isipin na lang po natin, kapag tayo po ay umiinom ng mga carbonated drinks, o ng soft drinks, o ng mga artificial juice drinks, pag tayo po ay natapunan, halimbawa natapunan kayo ng soft drinks, sa kamay o sa damit, ano pong ginagawa nyo? Tatakbo kayo kaagad, di ba? Sasabihin, ano ba yan? Pag medyo social pa, ew! Di po ba? Anong ginagawa natin? Naglilinis tayo kaagad. Nagsasabon tayo kasi malagkit. Asukal yun eh. Pero bakit? Ang pinapasok natin sa sikmura sa tiyan ng ating mga anak, ay asukal. Malagkit na soft drinks. Samantalang tayo, pag natapunan tayo ng soft drinks o ng juice, naglilinis ka agad tayo dahil nandidiri tayo eh. Tapos pinapainom natin sa ating mga anak. Hindi po masama paminsan-minsan. Kasi masarap naman po talaga. Pero turuan po nating uminom ang ating mga anak ng tubig dahil ang tubig ay gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Gamot po sa lahat ng uri ng karamdaman ang tubig. Kaya nga po, yung nangyari po sa buhay ko, natutunan ko po na talagang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig. At doon sa pag-aalaga ng asawa ko, kaya nga po, idudugtong ko, babalikan ko dahil po sa utang na loob ko sa asawa ko, ginamit siya ng Panginoon para mabago ko ang buhay ko. Nawala ko lahat ng bisyo ko. Ngayong araw po, yung sabi ng doktor na 20 years na itatagal ng buhay namin, mahaba na raw yun. Sabi ng doktor, mahaba na yun.
Pero ngayong araw po, exactly 42 years, 7 months, and 9 days to be exact. Simula nung maging disabled ako. So nagkamali ang doktor. Nagkamali ang doktor. Doktor lang siya. Oh, ganun po yun. Exactly 42 years na mahigit. 7 months and 9 days ang buhay ko. Dahil napag-aralan ko po ang mga bawal namin kainin. At talagang napag-aralan ko na dapat talagang iinom ng tubig. Parati. Gusto ko pong i-share sa inyo, nung pong mga nakaraang taon, more than 2 years ago, tumaba po talaga ako. Ang waistline ko naging 38, 37, 38, ganun. Sa totoo lang, 3 beses na ako nalaglag sa kama ko sa housing namin dahil sa bigat ko. Nabibigatan ako, 3 beses na akong ano. Tapos nagkaroon ako ng pressure sore. Kasi sa aming mga spinal cord injured po talaga, marami nagkakaroon ng pressure sore, ng bed sore. Kasi hindi na nga normal wala nang pakiramdam ang lower body namin. Sa tagal naming pag-upo, nagkakaroon kami ng pressure sore. Nagkaroon ako ng maliit na pressure sore. Mahigit 1 taon hindi gumagaling. Kahit halimbawa, wala akong pasok 1 linggo, nakadapa lang ako, pinapahangin ako ng electric fan, ginagamot ko. Hindi po talaga gumagaling. Nung pong mag-check ako ng blood sugar, 30 na lang kailangan ko na mag-insulin. Napakataas na pala ng blood sugar ko. Tapos itong mga kamay kong ito, lalo na sa gabi, hindi ko na po, pagising ko po niya, hindi ko na tumaituwid. Kailangan i-ganun ko na, i-massage ko na, ituwid ng isa kong kamay. Kapag natutulog ako na nakaganon, kailangan ng isang kamay ko nakaganon. Kasi hindi ko na kayang ibalik. Yung pala ang taas na ng uric acid ko. Nakapatong-patong na ang sakit ko. So magkakaroon ako ng CKD, chronic kidney disease. So, pinag-aralan ko, kung iinom ako ng mga artificial, synthetic medicine, mahina po talaga ang ang kidney namin, mga spinal cord injured. Kasi hindi na nga normal ang aming urination. Sabi ko, kung iinom ako ng kung magme-metformin ako at iinom ako ng mga synthetic medicine para sa mga nararamdaman ko, masisira naman ang kidney ko. Pinag-aralan ko po ang low carb. Hindi ko po pinapayo na gawin nyo, pero mas maganda kung gagawin nyo. Pinag-aralan ko po ang low carb diet. Hindi po talaga ako kumain. In more than 1 year, hindi ako kumain ng carbohydrates. Hindi ako kumain talaga ng kanin more than 1 year. Totoo po yan. Hindi rin ako kumain ng kahit anong matamis. Kasi sa totoo lang po, ayon sa pag-aaral, ang nagbibigay sa atin ng sakit ay hindi yung karne, kundi mga carbohydrates and sugar. Yan po ang nagbibigay sa atin ng sakit. Nag-strict low carb ako ng mahigit 1 taon. Talagang hindi ako kumain ng kahit anong matamis. Masarap ang kape. Natitim pa rin ako magkape, pero ang kape ko yung coffee stick, walang asukal. Mapait. Kasi yun ang recommended talaga sa low carb. Hindi po ako uminom ng synthetic medicine kasi alam ko makisira ang kidney ko. After 1 year nang ginawa ko yun, nagpa-general check-up ako. Praise God. Lahat normal. Disiplina lang. Disiplina po. Disiplina ang gawin natin. Pag-aralan nyo, sa mga kabataan, siguro ang kailangan nyong gawin, kasi malakas pa naman kayo mag-exercise. Ang ginawa ko po, exercise talaga. Nag-diet po ako, nag-low carb ako, tapos exercise. Umaga't hapon, nasa oval ako. Pero ngayon po, nung maganda na yung kalsada sa Marik, dito na lang ako sa Marik, nakita ako parati ni Sister Alona, tumatakbo. Pero nito mga nakaraang araw po, hindi ko nagawa kasi busy ako sa trabaho, gabi na ako lumalabas. So para po, yung katawan natin ay magamit natin para sa kapurihan ng Panginoon, ingatan po natin. Ingatan natin, huwag magkaroon ng karamdaman. Kasi yung mga pagkain, sa totoo lang, mga pagkain ngayon, pag hindi tayo marunong mag-control, masarap naman po talaga
Kita po yung mga kabataan, yung kahit yung hindi kabataan, makikita mo may dalang ano, ang tawag doon, yung usong-uso ngayon na inumin. Milk tea. Sabi nung pamangkin ko, alam mo, nagtrabaho ko sa milk tea. Lahat ng ingredients, puro asukal yan. Ayon sa pag-aaral, may nakita akong post ng isang doktor, ang isang milk tea, katumbas niyan, 8 buti ng Red Bull. Yun po yung ano. Pero ngayon, mga kabataan, kahit wala ng laman, hindi tinatapon para makita man, nag-milk tea sila. O di ba, minsan hawak-hawak, kunti na lang laman, hindi inuubos. Para makita sikat sila, milk tea. Ang pagkain po, kailangan maging kalakasan ng ating katawan. Although tayo mga Kristiyano, nananalangin tayo eh. Lord, sabi natin, Lord, linisin mo po ang pagkain ito upang maging kalakasan at hindi kasiraan ng ating panlupang katawan. Pinapanalangin lang po natin yung pagkain dahil ina-acknowledge natin na siya ang may bigay nun. Pero kahit ipanalangin po natin ang pagkain, kung tayo ay nasa mang-inasal, 4 na tasang kanin tayo, makakalimang refill tayo ng kanin, hindi naman aalisin ng Panginoon yung yung carbohydrates nun eh. Tayo na po ang magkukontrol. Para magamit natin ang ating katawan sa kapurihan ng Panginoon, iwasan natin magkasakit. Pag-aralan natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Masarap ang mga prutas. Ako mahilig po talaga ako sa prutas. Pag bumili ako ng minsan, 1 kilong ubas, 1 kilong lansones, naubos ko po yan. Pero mali po pala yun. Masustansya ang mga prutas, pero kailangan, may enjoy mo yun. Kumain ka isang pungkan, 1 orange, okay na yun. Kasi mataas po ang sugar content ng mga yan. So, parangalan po natin ang Panginoon sa pamagitan ng pag-iingat natin sa ating katawan. Pag-iingat natin sa ating katawan. Hindi po porket masarap, sige lang tayo na sige. Kasi yung sarap sa dila lang naman po yan eh. Pag lumampas na pag nasa tiyan na natin yan, diyan na magdidesisyon ang katawan natin kung anong magiging tatanggapin ng katawan natin. Kung kasiraan o ano. Masarap nga sa dila. Pero kung mapapasama ang ating katawan, mag-isip po tayo. Mga kapatid, alam ko po, sa iba po mga church, may nakita po ako. At experience ko po ito. Pag mayroong mga kapatiran na sasaktan sa sinasabi ng iba, ng nagsasalita, yung iba po naghahanap ng church, ng iba, lilipatan. Totoo yan. Meron pong ganun talaga. Naghahanap ng perfectong church. Pero ito lang po ang mapapayo ko sa inyo. Kapag nakakita po yung gustong umalis, dahil nasaktan sa sinabi ng nagsasalita sa unahan, kapag nakakita po kayo ng perfectong church, huwag po kayong pumunta doon. Bakit? Kapag nandun na kayo, hindi na perfecto ang church na yun. Hindi na magiging perfecto kasi nandun na kayo eh. Di ba? Naintindihan po natin. So, kailangan po sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo man po ay nasaktan, tanggapin po natin yon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay, sabi nga, parang espada, tigkabilay talim. Di po ba? Hindi po natin alam ang bukas. Diyos lang ang nakakaalam nun. Pero isa lang po ang sigurado ko. Pagdating ng araw, lahat tayo dito ay magiging kwento na lang. Lahat po tayo ay harap sa kamatayan. So kailangan po, simula ngayon, gumawa tayo ng magagandang kwento na pag-uusapan ng iba pag tayo ay kwento na lang pagdating ng araw. Kasi napakapangit po nun eh. Kilala mo ba yung may tindahan doon sa kanto? Oo. Yung born again na nangangaral na wag magsigarilyo at uminom ng alak, pero nagtitinda siya ng alak at sigarilyo. Di ba po, asama? Kilala mo ba yung anak ni ganon? Yung na-aksidente? Oo, yung lapastangan sa magulang, yung palasagot sa magulang. Yung born again na palasagot sa magulang. Asama po, di po ba? So ngayon pa lang po, mag-build na po tayo. At sana po sa susunod na bahay, sa panambahan natin, bago magsimula, sana wala na tayong marinig na mananalangin na Lord, ingatan mo po ang aming mga kapatid na papunta pa lang dito. Sa totoo lang, dapat po ma-excite tayo. Ang isa pa po na kinaka-excite ko, kaya ako maagang dumarating dito, sa galing po ng ating music team. Totoo po yan. Palakpakan po natin ang ating music team. Sa galing po ng ating music ministry. Lahat sila.
sa bass, sa lead guitarist, sa drummer, sa lead singer, sa organ, magkagaling po sila lahat. Wala po akong tulak kabigin. Isa po yan sa nai-excite akong dumating dito ng maaga. Dapat ma-excite din po kayo sa pagdating dito ng maaga dahil magaling ang ating music team. Pero hindi po yun ang una. Ang una po, ang Panginoon. Ang Panginoon po ang unahin natin. Nandito tayo para ipakita natin sa Panginoon na mahal natin siya. Na kaya natin magsakripisyo ng 2 oras sa Kanya. Naintindihan po ba? Ay, nakahinga na ako ng maluwag. Sana po walang magalit sa akin. Hindi ko naman po kayo kilala eh. Hindi ko po alam ang ginagawa ninyo. Hindi ko po alam ang relationship status ninyo. Ngayon kung tinamaan po kayo, ituwid natin. Ituwid natin kung anong mga pagkakamali natin. Amen po ba? Nablibless po ako kay nanay, kay tatay, kita nyo yan. Sa totoo lang, kung ako may kapasanan, nakaupo ako sa wheelchair, nakakalakad sila. Mas ahead pa po ako sa kanila. Kahit naka-wheelchair ako dahil mabilis ako magpatakbo ng wheelchair. Kita mo si nanay, si tatay, mabagal maglakad kasi may kapasanan na rin sila. Pero bakit maaga sila dumadating dito? Di ba? Tayo mga kompleto, darating tayo dito, komunyon na lang. Mahiya naman tayo. Mahiya tayo sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito at kami po'y natapos ng aming gawain. Salamat, Lord, sa mga bagay na ito na ipinaunawa mo sa bawat isa sa amin. Hiniling ko po, Panginoon, na buksan mo po ang kaisipan, ang kalooban ng bawat isang na nito na matanggap nila ang salitang kanila na narinig mula sa inyo. Nawa po, Lord, sa paglabas namin sa bahay sa bahang ito, pagharap namin sa tunay na battlefield sa labas, nawa po maharap namin at maisapamuhay namin ang salitang aming mga narinig at mga naririnig sa tuwing araw ng panambahan. Panginoon, ikaw po ang manguna sa kanila. Ikaw po ang magpaunawa sa kanila kung ano mga dapat namin ginagawa sa araw-araw ng aming pamumuhay. Nawa po maituwid namin ang mga bagay na mali namin ginagawa. Nawa po sa umagang ito nabuksan ang mga tanikala sa bawat isa ng maling paniniwala ng bawat isa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming tinataas. Maraming pong salamat at nawa po, Lord, ang bawat isa ay nabuksan ang mga kaisipan. Purihin ka, O Diyos, ibinabalik po namin sa iyo muli ang mataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen.